Magandang araw mga kapuso at kapamilya! Panahon na naman ang kasiyahan dito sa Masayang Tahanan. Magandang araw sa lahat ng ating mga ka-family. Ito po ang ating Masayang Tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Ngayon pong buwan ng Enero, atin pong ginugunita at ipinagdiriwang ang National Bible Month. Kaya hindi natin palalagpasin ang buwan na ito nang hindi natin na bibisita at nakakakwentuhan ang mga punong abala sa Philippine Bible Society. Pero hindi lamang tungkol sa PBS ang ating pagkukwentuhan, kundi ang pag-ibig na namagitan sa kanila. Dahil pinagtagpo sila ng Panginoon sa PBS. Nako, tuwan-tuwa ako at excited na makasama for the first time. Hindi ko first time na makakakwentuhan si Mrs. Pero for the first time, sila ay magkasamang mag-asawa dito sa Masayang Tahanan. Wala pong iba kundi ang General Secretary ng Philippine Bible Society, si Ate Perry Cartera, at ang kanyang boss, si Pastor Mel Cartera. Pastor Mel, Ate Perry, welcome back to Masayang Tahanan. Good morning, po. Salamat po. Tuwan-tuwa naman kami na naimbitahan mo ngayong umaga dito sa Masayang Tahanan. Talagang makita ka palang masaya na rin kami. Ano ba yung tawag doon? Nakakahawa ang iyong kasayahan. Ate Perry, madalas na kitang na-interview, madalas ka na rin nakabisita sa iba't ibang palatuntunan ng FEBC, ano? Pero ito yung kauna-unahang pagkakataon na tatanungin ko kayong dalawa tungkol sa love life ninyo. Yan. Kaya excited ako. Biruin mo, magsa-33 years na kayo bilang mag-asawa, pero ngayon ko palang malalaman yung kabuuan ng love story ninyo. Ay, paano ba nagsimula? Paano ba kayo pinagtagpo ng Panginoon, Ate Perry? Ayan, sige. Timaloy, ako kasi nung dalaga pa ako, nag-decide na talaga ako na ide-dedicate ko yung aking time para sa Lord kasi na broken heart ako noon eh. Oh. Talagang sabi ko, talagang siguro hindi ako dapat mag-asawa. So, ide-dedicate ko na lang sa aking mga kapatid, sa aming pamilya. So, talagang puro work ako sa Bible Society. Yeah. Pero may iba palang plano ang God kasi siya naman ang kinausap. Ayun. Paano mo kinausap, Pastor Mel? Bakit mo ginulo at papaano mo niyanig ang mapayapa ng mundo ni Ate Perry noon? Ako naman po noon ay 1988, bagong born again ako noon, 1987, and I was jobless at that time. Ang prayer ko sa God, kung bibigyan niya ako ng trabaho ulit, sabi ko, let it be something that will not come between me and His Word. Kasi at that time, when I was born again, I really fell in love with His Word. Lagi kong binabasa. Kaya sabi ko, kung pwede, kung may trabaho ako, hindi yung mamamagitan sa akin, tsaka sa salita niya, tsaka sa kanya. And guess what? Dinala niya ako sa Philippine Bible Society. So, grabing answered prayer. And then, of course, aside from the job at the Bible Society, may isa po lang naghihintay na napakagandang gift para sa akin. Wow naman! So ano yun? Was it love at first sight? Nung una mo bang makita ang cuteness ni Ate Perry, talagang nabighani ka na kaagad? It was surprise at first sight. Kasi, pwede ko ba ikwento yung reputation mo? Ganito kasi yun. Malalaglag na kasi ko sa kalendaryo. So, itong aming HR, mas siya pa ang nawo-worry ba? Siya nai-stress na hanggang time na yun, wala pa akong boyfriend. So every time na may mag-a-apply na binata, lahat irereto niya sa akin. So nung time na yun, nag-apply si Mel, tapos tinawag ako ng HR, pinatawag ako sa office niya. Tapos sabi, ito na match mo. Huwag ka nang tatanggi dyan ha. Ayan, napakarunong, binigay niya sa akin yung application ni Mel tsaka yung resulta ng kanyang exam. Then nung binabasa ko, medyo
meron kasi kung gift na yung nararamdaman ko yung mangyayari ba. Pag Oo. hawak ko ng paper niya, kinabahan ako. So sabi ko, naku po, binasa ko, bakit ganon? Pinasa ko. Sabi ko, naku, tong taong to, ano siya, yung one-man woman. One woman man. One woman man pala, sorry One woman man. Sabi ko, ay grabe Lord, talagang hindi mo ako titigilan, dinala mo na rito. So Paano mo parang nalaman na one woman man? Nakalagay ba hindi, sa application yon? hindi, pero doon sa mga sagot niya, consistent siya, yung hindi nag-change yung mind. So sabi ko, napaka ano nito, loyal, tsaka yung faithful sa kanyang magiging commitment. Sabi ko, naku Lord, talagang hindi mo ako patatakasin. So nung naano ko yon, natakot na ako sa kanya. So iniiwasan ko na siya. Kasi tinutokso nila sa akin. Ang ginagawa ko, tinutokso ko siya sa iba kasi ang dami na. Kilala mo si Madeline Vega, yung ano ng ATS. Tinutokso ko rin kay Madeline. Basta lahat ng dalaga doon, tinutokso ko siya para maligaw siya sa amin, sa akin. Tapos one time, naglalakad ako sa corridor. Naku, nakasalubong ko siya. Nakayuko. Kasi mahiyain siya. Tapos punta kagad ako sa HR namin. Sabi ko, yan ba yung tinutokso mo sa akin? Hindi nakikita yung aking beauty. Nakatingin sa paa ko. Yung paa ko, ang daming ugat. Paano ako magugustuhan niya? Sabi ko, nakatungo. Sabi ko, wala, hindi yan magkakatotoo. Pero talaga takot na ako doon na mapansin niya ako. No? Kaya, ganoon ang ginagawa ko. Sa kanya naman, iba naman ang ano sa kanya. Sige, ikaw naman magkwento. Yan. Pastor Mel, hindi ka ba na-turn off sa paa? Kasi daw, yuko ka ng yuko. Paa nakikita mo, hindi yung mukha. Hindi, iba naman ang kwento ko. Ang kwento ko naman, pagpasok ko sa PBS, palibhasa si Perry at that time, ano siya sa finance department, tapos taga-audit ng lahat ng mga departments. So meron siyang reputation na sobrang higpit. No? Actually, ano yata siyang tao sa kanya, Terminator eh. Kasi talaga meron siyang discernment. Talagang yung pagkahinawakan niya yung papeles, nadidiscern niya if the person did something wrong. Kaya ini-investigate ka agad niya. Kaya ako, na-discern niya na ako isang santo, etc. Anyway, pagpasok ko, because of her reputation, yung mga ka-department ko, winarningan ako. Sabi, ino-orient ako ng mga taga-department ko. Tapos sabi niya, ang isang iiwasan mo rito, yung Perry Cartera, ha? Sapa. Perry Sapa. Sapa pa siya. Yung Perry Sapa. Bakit ka ako? Sabi, naku, nun, terror yun. Iiwasan mo yun. Mahigpit. Head ng finance yun. Sabi nila, ano ang sabi sa'yo? Pag kukuha ka ng pera, dadaan ka sa butas ng karayom bago i-approve ang advances mo. Ito ang tanong ko. So may ganyong reputation na stricto, iwasan mo yan, para kang dadaan sa butas ng karayom kapag magpapa-approve ka ng finance. Ang tanong ko, Pastor Mel, para ka bang nagdaan sa butas ng karayom nung niligawan mo na si Ate Perry? Hindi. Kasi nakita pa na yung papeles ko, in love na siya sa akin eh. Natakot ako sa'yo. Hindi kasi, ang ginawa ko namang style noon, dahil bago-bago yung computer systems noon, alam mo naman sa Pilipinas at that time, ng 1990s, yung mga floppy disk, etc. Bago lang yung hindi pa Excel yun eh. Hindi pa. May 4 Pro pa noon, etc. So, tapos si Perry ang in charge din kasi sa computer systems. Ginawa ko, nag-enroll ako. Para turuan, para mapasama sa class niya, para makilala ko siya, kilala niya ako. Medyo magpapabida, no? Pagpapasikat na. May attraction na pala. May attraction ka na kay Ate Perry. Akala ko kasi lalaki. Kasi iwasan daw yung Perry eh. Tapos nung nag-chapel noon, naging in charge ng chapel at that time kasi nagro-rotate ng mga departments na in charge ng chapel. At that time, naging in charge ng chapel, finance department. Di umakyat ng stage si Perry, sabi ko, ay babae pala. Tsaka hindi naman parang mabait naman, hindi naman dapat iwasan. Hindi ko iniwasan. Nag-enroll pa nga ako, etc. So mula noon, medyo nakita na siya sa akin, ganyan. Basta nagpupunta ako sa kanya,
Tapos sa nangihiram ng mga books, etc. Oo. Papasikat, ganyan. Tapos nagsisimula tayo nun yung networking ng Mm. computers. Akin din 'yon, ang charge sa akin Tapos nakita ko ba interested siya. Aba, sabi ko, okay to Pero syempre ayoko pa ring mapalapit, mahirap na. Pero binibigay ko sa kanya lahat ng libro. Nasa mind ko nung papasa ko na sa lahat sa yan. Total, mahilig ka sa computer para makahinga naman ako. Accounting na lang haharapin ko. Tapos nung natuto siya, alam mo ba kung paano niya ako niligawan? Grabe talaga. Ano yan, magpapadala ng message sa network. Sasabihin, Wow! sasabihin niya, may message ako sa'yo, basahin mo. Pagbukas ko, naku, nanliligaw na siya, mga tula nakalagay doon. Alam mo naman, sa opisina, lahat ng mga tao doon, talagang tinutulak na ako sa kanya. So, ang ginagawa ko, dahil syempre, accountant ako, no? Piniprint ko yung kanyang sulat, tapos pupuntahan ko, pirmahan mo, kasi baka sabihin ng mga tao, ako nanligaw sa'yo, pirmahan mo. Hindi naman, kasi wala pa namang katunayan, di ba, sa computer, baka sabihin o ikaw ang nagsimula, nagpakita ka. Hindi, pirmahan mo. Pagkatapos ipapakita ko sa mga kaopisina ko, kita mo, para hindi sasabi sa akin ang galing, di ba? Naligaw siya talaga. Pinapakita ko sa HR namin. Auditor talaga. Kailangan may ebidensya. Pagkapirma. Oo. Naku, nakakatuwa naman kayo, no? Nagsisimula pa lang no ng mga computer, ang mga email, ang mga chat, pero yan yung naging daan at yan yung naging pamamaraan ni Pastor Mel, ni Kuya Mel para ligawan si Ate Perry. Was it a long courtship? Gaanong katagal ang panunuyo? At paano nag-propose si Kuya Mel sa iyo, Ate Perry? Si Mel kasi very direct siya. Tapos dahil mahiyain siya, doon niya nga dinadaan sa computer, hindi man niya masabi sa akin ng harapan. Computer, sabi ko talagang to, hindi pwedeng yung face to face. Tapos nung nagliligaw na siya, meron kami ditong parang sa sa restaurant, cafeteria dyan sa tabi ng Bible. Tinawag ko, alam mo naman syempre manager ako noon. Tinawag ko, halika nga, mag-usap tayo. Ganyan, tapang ko talaga. Mag-usap tayo. Sabi ko, ano mga sinasabi mong I love you? Naintindihan mo ba yan kung anong ibig sabihin ng mga I love you na yan? Sabi ko gano'n. Ino-audit ko talaga. Sabi ba naman sa anak ko, ang sagot ba naman sa akin? Syempre naintindihan ko, ibig sabihin niyan pakakasalan kita. Ay naku, sabi ko, ibang usapan na to. Hindi pwedeng takutin. Ako, atras talaga ako. Gusto ko magtago doon sa ilalim ng lamesa kasi hindi ko alam paano sasagutin yun Seryoso talaga siya. Kaya sabi ko, ay hindi ito nakikipaglokohan kasi kasal ka agad ang inoffer Hindi siya yung boyfriend, yung laro-laro muna. Walang ganon. Hindi ako ready for that. Kaya medyo atras talaga ako noon. Natakot talaga ako. Pero natutuwa ako kasi talagang na-confirm sa akin. Seryoso siya. Hindi niya ako paglalaruan. Yon. Nakakatuwa. Kasi wala na boyfriend, parang laro-laro lang Pag nanligaw ka, handa ka magpakasal. Paano mo na-overcome, Ate Perry, yung takot? Di ba sabi mo, ready ka na maging single for life kasi nga naranasan mo ng ma-broken-hearted. Paano ka tinulungan ni Kuya Mel na ma-overcome yung trauma na yon, yung takot na yon? Siya, very very consistent kasi talaga si Mel. Pag sinabi niya yun ang commitment niya, talagang makikita mo committed siya talaga na gawain yun. So, syempre pinapakita ko yung aking taray, alam mo na, para makita ko kung paano kaya akong hahandlean nito pag ganito pinakita. Nakakatawa one time alam mo nandiyan siya lagi, yung bago ko uuwi, nakabantay na siya. Sanay akong umuwi ng 11 o'clock ng gabi dahil nagtatrabaho ko. One time, nandun siya, nag-aabang siya. Sabi niya, halika na, umuwi ka na kasi alas 7 pa lang, pinapauwi na ako. Alas 7 pa lang ng gabi. Ang dami ko pang gawin. Sabi ko, di umuwi ka. Sino ba nagsabi sa'yo, bantayan mo ako? Di sabi ko. Ganun siya kausapin. Tumayo siya tapos uuwi na talaga siya. Kasi sabi niya, magsasarap ako ng tindahan ng nanay ko. Kailangan ako makauwi na, sabi niya. Di umuwi ka. Sino ba nagsabi sa'yo, bantayan mo ako dito? Aba, umuwi nga. Alam mo, galit na galit ako kasi tinetest ko lang naman kung talagang tatsagain niya ako. Pilitin na umuwi, no? Bumaba na siya. Ang ginawa ko, hinabol ko, binato ko siya ng sapatos. Sabi ko, umuwi na ako. Ano talaga gusto mo? Hintayin kita? O uuwi na ako?
Ay ko, sa isip-isip ko, ikaw naman nag-aarte-arte lang ako pinapatulan mo naman yung arte-arte ko. Siyempre gusto ko hintayin mo ako. Tapos yun, so nakita ko na ano siya, yung ganun siya, sabi ko. Tapos sinecheck ko rin, kaya ko kayang handlean tong taon to. Ganun pala siya, pag sinabi mo, hindi kanya susuyuin, ba? Syempre, alam mo naman ako, paarte din, kailangan suyuin mo ko, kailangan, tingnan mo kung paano yung ugali ko, kailangan mag-adjust ka sa akin. Pero nagtinitingnan ko din, paano ako mag-a-adjust sa kanya. Tapos yung nakita ko na very faithful naman siya na talagang susundan niya ako, aalagaan niya ako. Yun, unti-unti nang nawala. Kaya sabi ko, ay seryoso to. Talagang kailangan ko ng, hindi na ako nito sasaktan. Yun ang naging ano ko. Kasi talagang consistent talaga siya sa kanya mga promises. Yan. Si Perry kasi ang aking first and last na girlfriend eh. Oo, ako lang. Wala pa akong relationship sa kahit anong babae noon. Kaya sabi, ang pagkakaunawa ko sa tao, kung ano yung sinabi mo, maniniwala ako sa iyo. O di sabi niya umuwi ako, di umuwi nga ako. Hindi ko alam na nagpapatuloy pala siya. Nag-artista lang ako. No? Lalaki, no? He will take your words at face value. Ano sinabi mo? Sige, yan ang gagawin ko, ano. And I'm sure doon sa 33 years ninyo ngayon, talagang gamay na ninyo ang isa't isa, hindi ba? Kuya Perry tuloy. Kaya pati ako nalito. Kuya Mel, yung 33 years, magti-33 years kayo sa December, ngayong 2023, doon sa mahigit 3 dekada na inyong pinagsamahan ni Ate Perry, ano yung mga maituturing mong pinakamatinding hurdles o mga pagsubok na napagtagumpayan ninyong mag-asawa? Sa akin yung yung nagsisimula kami, yung nakita ko yung sobrang mahal ni Mel yung nanay niya. Kasi nakakuha na kami yung background ko kasi, 'di ba, yung palipat-lipat kami ng bahay kasi wala kaming, mahirap lang kami noon eh. Kung saan kami natitira, no. So palipat-lipat ng bahay. Nasira na lahat ng mga gamit. Kaya yung sa akin, sabi ko pag nag-asawa ko, gusto ko at least kahit maliit na bahay, yung doon na kami, hindi palipat-lipat. So nung mag-aasawa kami, ang sinabi ko kagad sa kanya, hindi tayo magpapakasal pag wala tayong bahay. Ayoko na yung lipat-lipat kasi talagang nasisira ang mga gamit. So nagpundar kami, nagpatulong kami noon kay Dr. Rivera, makakuha ng bahay sa Las Piñas. Las Piñas para malapit sa nanay ko, no. Tapos nung nakuha na namin yung nakapag-down payment na kami, yung mother niya humiling na may bibiling bahay sa Marikina. Hindi nila kaya. Humihingi ng tulong sa amin. Kinausap ako ni Mel. Naku, nakiusap siya talaga. Sabi niya, ngayon lang makikiusap ang nanay ko kung pwede nating pagbigyan. Kasi gusto niya magkaroon ng sariling bahay. Pwede bang lumipat ng Marikina, ipagbibili ibabawiin namin yung aming nag-down payment sa bahay dun sa Las Piñas. Ang sama-sama ng loob ko kasi mawawalan kami. Kasi hindi mo makukuha ng full yun eh. Pero yun ang talagang first na trial sa akin na sinabi sa akin ng God na siya ang head ng family. Saan man niya ako dadalahin, kailangan akong sumunod. At siya naman ang mananagot sa God doon eh, para sa buhay naming dalawa. Hindi ako pwedeng lumaban. Kaya, alam mo, give up namin yung bahay na yon at binidraw namin yung down payment, ibinayad namin doon para matulungan yung mother niya. So yun yung isang sa akin na hanggang ngayon, ko yun, nasa heart ko yun. Kung saan niya kami dadalhin, ay susunod ako. Kahit minsan yung mahirap kasi syempre may sarili din akong gusto kong gawain. Kailangan ko i-give up kasi siya naman ang haharap sa. Yun ang isa sa akin na pinaka-hurdle na hanggang ngayon ay madaling mapagtagumpayan kasi nung simula pa lang, kinlaro ko na rin talaga sa mind ko yun. Ang galing bali early on in your marriage, tinuruan ka na ng Panginoon ng submission talaga sa authority ng iyong asawa at it was also Kuya Mel's and your way of honoring your parents, hindi ba? Dahil pinagbigyan yung hiling na yon ng nanay. And I'm sure walang pagsisisi yan. Nag-enjoy yung decision na yun. Wala. Pero at the same time naman, ang akin namang commitment naman, yung talagang mamahalin siya at ipoprotect siya.
And Mm-mm. nasubok naman ni Perry yun, na kapag naman sila ni Mami ang nag-conflict, ang kakampihan Oo. ko si Perry, Yeah. hindi yung Mami ko. Oo, nakita ko talaga yon. Kasi yung mami ni Mel, mahusay siya talagang mag-ayos ng bahay. Grabe, talagang, kasi homemaker siya talaga, hindi siya nag-work. Talagang sa bahay lang siya. Ang linis-linis lagi ng bahay nila, ang ganda-ganda, walang alikabok. Tapos maganda siyang mag-decorate. Nung may sarili na kaming bahay, talagang lumipat kaagad ako ng, kasi nung kasama namin sila, nakitira muna kami sa kanila, dahil di pa ayos yung bahay namin. Alam mo, hindi ako kasi marunong magluto. Hindi ko talaga type, no? Yung mami niya, dahil culinary arts ang tinapos Hindi naman, pero nag-aral. Nag-aral talaga. Magaling Nag- siya talaga magluto. So one time, Pasko, tumulong ako. Alam mo naman, syempre, nakikitira kami, tutulong ako maghiwa-hiwa ng mga kung ano-anong gulay na yon. Gumagawa siya ng lumpiang sariwa. Di hiwa lang ako ng hiwa, yung mga carrots, yung mga kung ano-ano singkamas yun, hiwa ako. Tapos nakita niya, sabi niya gano'n, ah, alam mo, dapat ito, pantay-pantay ang hiwa. Dapat pantay ang, ano ba yan, pantay ang carrots, magkakahaba, ganyan, magkakanipis. Sabi ko, bakit ganun? Ikakainin naman yun. Sasabihin ba ng carrots naku, hindi pantay ang carrots mo. Dapat pantay. Di ba pag kinakain mo yun, kinakagat mo naman agad? Di pasok ako sa kwarto. Sabi ko, bakit naman kailangan pantay-pantay yung carrots? Di ba pag kinain mo, hindi mo naman tinatanong yun. Hindi na ako lumabas ulit. Pero alam mo, laking pagsisisi ko doon. Kasi nung nawala ang mami, nang hinayang ako kasi mahusay talaga siya sana nagpaturo ba ako? Imbis na ganun yung naging attitude ko. Tuloy hindi ako natuto ng ganung kahusay na pagluluto, Kasi inire-reject ko, ba't ako paghihiwain ito ng pantay pa? Susukatin ko pa yung 1 inch, 1 inch. Ang hirap naman kayang gawain nun. So yun ang isang, tapos si Mel, natawa lang siya. Sabi, wag ka nang tumulong kasi ang mami talaga ang mahigpit sa ganyan. Tapos pati yung nung nagkabahay na kami, siyempre may sarili kong ayos ng bahay, allergic ako sa halaman, nagpapantal. Ang mami laging may halaman sa loob ng bahay. Kasi maganda talagang tingnan. Naku, pinapasok niya yung mga halaman. Sabi ko, Mel, ano ba naman? Sabi mo sa mami, bahay naman natin to. Ako na mag-aayos. Huwag niya nang papakialaman kasi inaayos niya pati mga mesa, mga silya, saan ilalagay. Kasi syempre, isang ganun lang. Inaayos niya, kinakialaman niya. Sabi ko, bakit pinapakialaman niya? Bahay na. Naku, nag-one-on-one sila. Sabi niya sa mami niya, Mami, dito sa bahay mo, ikaw ang Reyna. Yung bahay namin, si Perry Reyna. Kaya mo siya kung ano ayos ang gusto niya. Huwag mong papakialaman kasi bahay niya yun eh. May bahay ka naman. Tapos mula nun, alam mo, hindi na nakialam ang mami. So doon nakita ko naman talaga si Mel na, di ba alam mo, minsan yung mahirap makisama sa mga in-laws, no? Talagang siya, pinakita niya, kakampihan niya ako. Kakausapin din niya si mami, sasabihin niya na kung ano yung dapat. Kaya natutuwa din ako doon, kaya hindi ako takot doon sa mami, no? Kaya napaka Talagang ibang-iba. no, yung mga in-law problems, isa yan sa pinagmumula ng maraming mga conflicts ng mag-asawa. At Oo. mabuti sa inyo dahil simula't simula pa lamang ng inyong pagsasama, naging malinaw talaga kung ano yung mga Oo. roles, kung papaano i-handle ang ganitong klase ng mga conflict bago pa ito sumabog at bago pa lumaki. Isa sa Yeah. mga expectations ng society natin, kapag mag-asawa, syempre, una, pag single, dapat mag-asawa. Pag mag-asawa na, dapat magkaroon ng anak. It's been more than 3 decades. And you live a very happy marriage, but the Lord has other plans for you. No? Marami kayong mga spiritual children, pero yung biological children, iba ang plano ng Panginoon sa inyo. Yes. Naging issue ba ito sa inyo, Kuya Mel, Ate Perry? Hindi. Sa amin hindi. Sa mami niya. Kasi unang anak si Mel panganay siya. So gusto-gusto ng mami magkaroon ng apo. Kaya nung bago pa lang kami, lagi yung pumupunta. Ako, nagpapapunta pa siya ng hilot. Oo. Ipapahilot niya ako. Tapos lagi pag nakikita kami, sabi, bakit hanggang ngayon wala ka pang anak? Ganyan. Di pa kayo nagkakaanak. Sabi ko, Mami, hindi ho ako Diyos. Sana kung Diyos ako, ting! May anak na ako. Mami, hindi ganun Baka ayaw niya kaming bigyan. Kaya mula nun, hindi na rin niya kami pinresure. No? Although nagpatingin din kami, syempre, nagpapaalaga ka din, kaya lang hindi talaga binigyan ng God. So,
sa aming dalawa. At saka nakikita namin ngayon, parang buti na lang. Minsan sasabihin ko, buti na lang wala tayong anak. Kung may anak tayo, hindi pwede ganitong buhay. Kung saan tayo pupunta, saan tayo natutulog, kahit saan kami dalahin, pwedeng yung ganon, naging ano naman sa amin. Kaya hindi naging problem sa aming dalawa. Yun. Tsaka enjoy naman siya sa mga pamangkin niya eh. At saka ang dami kong pamangkin. Kailan nagkaroon ng acceptance na hindi na tayo magkakaanak talaga from Kuya Mel, ano? Kailan niyo na-realize na talagang ito yung lifestyle na itinakda sa atin ng Panginoon? After ng kasi nagpapa-work up naman kami, nagpapatingin kami. After trying whatever the doctor says, tapos wala pa rin, okay lang, tanggap namin. Hindi naman naging mahirap sa amin yun. Yeah. Tapos nagkaroon kami ng mga assignments, etc. mula sa Bible Society, sa ministry, na na-realize namin, hindi namin magagawa yun kung meron kami iniintindi na bata na maiiwan sa bahay. So sabi namin, siguro ganito gusto ng God para sa atin, na talagang meron tayong ibang dapat gawin na hindi natin inaalala na merong may maiiwan sa bahay. Nung bago kasi kami, hindi pa kami nagkakaanak, sabi ko na kagad kay Mel, pag nagkaanak tayo, hindi na ako mag-work ha. Gusto ko talaga hands-on. Ako hahawak ng anak ko. Walang ibang makakahawak diyan kahit mami mo. Kailangan klaklaruhin ko yan. Walang makikialam sa disiplina sa bata, kundi tayong dalawa. So nagsabi din ako na gano'n. Tsaka sabi ko kahit pag pumapasok yan, kailangan nandun ako sa eskwelahan. Sabi niya, naku, kawawang bata, hindi pa lumalabas, preso na kaagad sa inyo. Sabi ko, at hindi pwedeng basta-basta maliligawan yan. Lahat, kailangan kakausapin ko kung babae yan. So parang, siguro sabi ko, kaya siguro ako binigyan, sobrang nakaplano na kaagad sa akin kung paano ako maghihigpit sa bata. Sabi niya, kawawa naman ng bata, hindi pa pinapanganak, sinasakal mo na. Pero nevertheless, kahit hindi kayo nagkaroon ng biological children ninyo, napakarami nyo namang mga spiritual children, mga pamangkin pa lamang ni Ate Perry, no? Tsaka yung mga tao na dinisciple ninyo through the years, mga spiritual children ninyo. Pag-usapan natin mamaya sa pagpapatuloy ng kwentuhan natin, ang tungkol naman sa partnership ninyo at pagiging magkatuwang ninyo sa ministeryo ng Philippine Bible Society. But in the meantime, iparinig muna natin ang awitin na ito buhat sa papuri. Paalala sa lahat ng ating mga viewers at listeners, ang January po ay National Bible Month. At maraming mga simbahan, may iba't ibang mga gawain upang ito ay ipagdiwang at gunitain. Sana po sa ating mga pamilya, meron din tayong mga mini projects para ang Biblia ay ating maibahagi sa atin pong mga komunidad. Pakinggan po natin ang awitin na ito ni Trisha Amper Jimenez. In this world full of broken dreams, a ray of hope shines through. It shines beyond the pain and want. It shines for me and you. In this world where people weep and live in fear and madness, there's hope beyond the sadness through the power of God's word. Hope for all mankind, sight to all the blind. It's joy to those despairing. It's loving, it is caring. It sets our spirits free. God's word is hope eternally. In this world full of dimming lights, a mighty candle burns. The Bible is a faithful guide through darkened paths and turns. In this world where people's hurting lives seem all around us now, there's hope for all their silent cries through the power of God's word. God's word, hope for all mankind, sight to all the blind.
God's word is hope eternally. Let His love shine through. There is hope for me and you. God's word, hope for all mankind, sight to all the blind, it's joy to those despairing. It's loving, it is caring, it sets our spirits free. God's word is hope eternally. God's word, hope for all mankind, sight to all the blind, it's joy to those despairing. It's loving, it is caring, it sets our spirits free. God's word is hope eternally. It's loving, it is caring, it sets our spirits free. God's word is hope for you and me. Nagpapatuloy po tayo dito sa Masayang Tahanan at ako ang inyong kumare forever, Maloy Malibiran sa Lumbides. Ang Masayang Tahanan ay hatid sa inyo ng Back to the Bible Philippines at ng Far East Broadcasting Company. Tayo po ay napakikinggan sa iba't ibang himpilan ng FEBC. Nais ko palang batiin ng happy birthday ang aking kuya. Nagdiwang ng kanyang 56 birthday kahapon. Kuya Welwel, happy birthday sa iyo. Pati si Mrs. Josie ang nagdiriwang naman ng kanyang kaarawan ngayong araw na ito. Happy birthday po sa inyo, Ninang Josie. Kasama natin dito sa Masayang Tahanan ang masaya na mag-asawa na si Pastor Mel at Ate Perry Cartera. Nagkakilala po sila sa Philippine Bible Society at ngayon si Ate Perry na ang tagapanguna ng PBS bilang General Secretary. Ate Perry, Pastor Mel, baka meron kayong mga babatiin sa PBS, sa inyong mga kamag-anak na nakikinig sa atin ngayong araw na ito. Wala naman akong Mga friends namin, sana maging maganda ang inyong buhay ngayong 2023. Yan ang aming gustong sabihin. Yung aking nanay, 92 years old na. Ewan ko lang kung maririnig pa ako niya. Wow, 92 years. Nakakatuwa naman. Pag-usapan natin ang ministry ng Philippine Bible Society. 123 years na tayo, Ate Perry. Nakakatuwa ang ginagawa ng Panginoon sa Philippine Bible Society. Ano yung partnership ninyo ni Kuya Mel sa PBS ngayon? Nung nag-start tayo dito, no, kasi marami tayong mga seminars na binibigay sa ating mga simbahan, no, mga pastor, lay leaders, Sunday school teachers. So si Mel, dahil ang strength niya talaga ay magturo, ay nire-request namin siya sa Bible Society na pag meron tayo ng Bible Relevance Seminar, yung ang tinuturo dito, yung how to read the Bible, how to, yung exegesis, no, parang mas madaling maintindihan. So kinuha namin siya para ipopromote ang reading ng Biblia. Yan, isa yon sa mga tinutulong niya. Pero marami din siyang itinulong sa atin sa translation. Kaya yung ating Greek Hebrew yun, Greek Tagalog interlinear, kasama din siya doon sa nag-contribute diyan. Yung Poimen, meron din siyang contribution diyan yung para sa mga pastor. And then yung translation ng O54. Reviewer ng Revised Tagalog Popular yung Version. Revised Tagalog Popular, re-review siya. So nakatulong din siya, katulong siya dito. And kung may mga books din ng mga pinapatranslate sa Bible Society, isa si Mel sa mga tumutulong na mag-translate. Ngayon, kabisihan nila yung sa trauma healing.
no? Nagte-training sila ng mga facilitators for trauma healing. Nasimulan na nila yung sa Mindanao. Nakakonsentrate tayo ngayon sa Mindanao. Sana matulungan natin sila, si Sir Maloy, kasi ang dami talaga doong mga disaster na pumupunta. At napakaraming tao ang, alam mo, yung lost, yung in pain, ano? So, meron tayong tie-up with UMC Disaster Relief Operation nila. Isasama na nila itong trauma healing. So nag-training sila doon sa Mindanao. And itong recently naman, yung sa Samaritan Spurs, mga friends din ito ni Mel na nag-contact sa kanya. So pinuntahan din nila to train them sa Surigao. And then nagpunta rin kami ng Siargao, no? May mga pastors din doon na tinraining. Yung tinamaan ng Odette last year. Grabe yung sa Odette. Di namin akalain na after a year, talaga nag-iiyakan pa yung mga pastor. Sobra talaga yung nangyari sa kanila. So, iyak nang iyak sila at nagtatanong talaga kung, God, bakit nangyari ito sa amin? So, yung trauma healing project na yon, kasama si Mel na nagte-training ng mga facilitators, hopefully, itong program na to maka-help na maka-recover ba? At least malaman ng mga kasama natin na paano bang i-process yung pain. At so yan sa personal level, no? Pero ang mga simbahan, paggagamitin nila ito, napakagandang program to introduce the Word of God and to introduce the grace of God through Jesus Christ. Napakagandang program kung makikita ito. Talagang alam mo, walang sino mang tao ang hindi nakaranas ng pain. Lahat meron. Kaya kung ito magiging part ng program ng mga simbahan, malaking tulong ito para ma-encourage nila yung mga tao na pumunta. Kasi itong trauma healing na binibigay natin, hindi siya psychological na science lang. Pinapasok natin yung Word of God eh. Ano pa sinasabi ng Word of God tungkol dyan sa pain mo? No? Nasaan ba yan? Bakit gano'n? So, nakakatulong. Alam mo mga Pilipino, sa dami ng aming ginawa na ganito, makikita natin na talagang talagang tayo kumakapit sa Panginoon. At ang maganda dito, yung pagkapit na yon, sana malagyan ng salita niya. Hindi lang basta yung kasi minsan alam natin nakakapit pero walang basehan ba? Kung merong word ng God, meron ka ng mas deeper na foundation. Bakit ang God ang makakatulong sa iyo? Actually, yun ang uniqueness itong program na ito. Unlike other, kasi nung habang nagsiseminar kami, may mga nagsasabi na may nagpunta na rito, nagturo ng counseling, etc. Ang sinasabi namin sa mga uma-attend, this is not training you to be counselors. Kasi nga objective na pagka-counseling medyo mabigat yan eh. Kinakailangan mo talaga ng certification dyan, etc., proper training. Pero ito, tutulungan tayo na how to heal each other, heal as a group. Kumbaga, sabi natin na medyo pasay na yung saying na we heal as one. Pero nakikita talaga rito sa process na ito, we can heal as one group. Yung importance ng being part of a body na talagang nag-heal as one. At nakikita nila, mas maganda kapag yung body na yun ay lahat naniniwala sa Biblia. And that is the uniqueness nito. Kasama ang Biblia sa healing process. Kaya nakikita ng mga tao na, may relevance pala ang Bible sa buhay namin. The Bible says something about this experience pala. Kaya na-expose sila sa Biblia, which is very, actually naging malaking part ng healing nila. Nakita nila na God is speaking to them even in this pain. May sinasabi ang Biblia even through their experiences. So na hindi lamang sila na-heal emotionally, Lord willing, by God's grace, na-heal din sila spiritually rin. Ang ganda, no? Talagang nakikita natin yung relevance ng salita ng Panginoon sa ating mga buhay, even in addressing hurts and traumas na hindi na proseso. Yung, di ba, ganyan yun, Ate Perry, Kuya Mel? Meron tayong mga behavior na hindi natin maintindihan. Bakit nga ba ako ganito? Pagkatapos, kung babalikan natin, nag-uugat pala yan sa isang trauma, sa isang issue sa buhay na hindi na-resolve pa noong ako ay bata pa o nung nangyari ang sitwasyon na ito. So, ayan po ating mga viewers at listeners sa Masayang Tahanan, yung Trauma Healing Seminar ng Philippine Bible Society, yan po ay open, bukas kung nais ninyong dalhin sa inyong mga simbahan at communities. Isa po yan sa mga programa na pwedeng i-offer sa inyo ng Philippine Bible Society. Ngayon,
Itong situation, yung setup ninyo, you work and you serve in the same ministry, ano yung mga benefits na magkasama kayong mag-asawa sa isang organisasyon? At ano naman yung challenges kapag palagi kayong nagkikita, palagi pareho yung inyong mga ginagawa, although iba yung mga responsibilities niyo, no? What are the pros and cons of working together with your spouse in the same ministry? Ako, para sa akin, wala akong nakitang con kasi I really enjoy na tuwan-tuwa ako na talagang para sa akin it is a gift from God na magkasama kami ni Perry. Ilang beses namin experience yan kapag nagsiseminar kami, tapos especially kapag magkasama kami sa isang seminar. Para may nagre-react sa amin palagi na nakakainggit naman kayo na you are doing the same work together. Parang sabi na wish ko sana kami rin ng asawa ko ganyan lang ginagawa namin na we are serving God together pag nagsiseminar kami o whatever job it is, kasama kami na ginagawa sa Panginoon. Pero kaya sabi namin, napaka-blessed natin. Ito ay dream lamang ng ibang couples. Sa atin ito katotohanan na. So we are very thankful to God talaga for that. Yeah. Ako din naman, kasi nung nag-decide si Mel na nag-resign siya sa Bible Society at nag-aral siya sa ATS. Sa akin nun, umiyak talaga ako kasi sabi ko, patay, wala na kaming sweldo. Alam mo yun, agad na iisipin, buti na lang talaga wala kaming anak. So, ang naging ko sa mind ko nun, sabi niya, papasok siya magpastor. Naku, pastor, walang sweldo dyan sa pastor. Alam mo yun, nakagad ang nasa mind, hindi na tayo makakabili ng kotse. Hindi ko na madadalaw ang nanay ko. Umiyak talaga ako sa God. Pero ang ng God, He will provide. Tapos, ang naano sa mind ko noon, si Mel ang aming tithe sa Panginoon. Kung wala mang sweldo, that's fine. Ang importante ay yung maibigay, yung binigay niyang talent sa amin, maibalik namin sa kanya. Kaya kung minsan, nung nagpastor nga siya, talagang ako yung pumupunta sa simbahan. Talagang ang layo din nung pinagpastoran niya, pagod sa akin. Pero masayang-masaya ako noon na ganon. Kaya, sa akin walang naging problema Tapos nakaka-support pa ako. Talagang yun naman ang gusto ko. Kung ano yung susupport talaga ako sa kanya. And then ngayon dito naman sa Bible Society, dahil minsan hindi na ako pwedeng lumakad lalo sa bago kong assignment. Siya yung lumalakad lalo sa trauma healing. Masayang-masaya ako kasi yung gusto kong gagawin, ginagawa niya ngayon, nakakapagkwento siya. So parang din ako, na-encourage ako na talagang hindi mali itong aming pinuntahan na ministry na magkasama kami. Yun ang mga nakakatuwa. At saka yung wala ka bang inaalala. Minsan 1 week, 2 weeks siya sa probinsya. Yung hindi ka nag-aalala. Napakahalaga nun sa mag-asawa. Yung hindi ka nagda-doubt na naku, malayo ano kayong ginagawa nito, baka nang bababae to, baka mamaya may nakita to na maganda doon sa simbahan nakalimutan na ako. Yung mga ganong alaala wala sa akin. Kaya pag lumalakad si Mel, talagang payapa yung heart ko na he's doing God's ministry. Napakalaking bagay nun. Kaya nakikita ko rin kung ano yung, kilala ko rin yung mga pinagmiministeran niya. So sa mga babae, siguro sa mga asawa, isa yan sa mga nakakatakot na iniisip pag nagkakahiwalay na matagal. So sa amin, hindi naging problem yan. Tapos ministry pa yung ginagawa niya. So talagang napakasarap na pareho itong aming tinatrabaho. Magandang nabanggit mo yan, Ate Perry, kasi yung mga trabaho ninyo requires both of you to go to different places, minsan for quite some time, medyo, halimbawa, pupunta kayo overseas, magkahiwalay yung mga biyahe. So you are exposed to different kinds of people. Siyempre, ang temptation, hindi naman yan mawawala kahit pa gaanong kalalim tayo sa Panginoon. Ang temptation dumarating sa buhay. So, paano ninyo binabantayan at inaalagaan ang isa't isa? Lalong-lalo na doon sa mga panahon na physically hindi kayo magkasama because of the demands of ministry and your work. Kuya Mel, paano mo inaalagaan si Ate Perry kapag siya yung nasa malayong lugar? Consistent naman ako. Palagi akong in touch sa kanya. Kahit na nung nasa Holland ako noon, hindi pa uso mga cellphone noon, yung mga communication by yung na libre by Messenger, by Viber. Talagang ginagawa ko noon,
Actually, naubos yung allowance ko sa pagtawag sa kanya, overseas ko eh. Bakit ka Kasi pala nasa Holland? pinag-aral kasi ako ng Philippine Bible Society tsaka ng Netherlands Bible Society. Ini-sponsor ako para mag-aral ng towards a degree in Master of Theology, Bible Translation sa Free University sa Amsterdam. So habang nandoon ako, by God's grace actually pumayag ang Netherlands na sumama siya sa akin eh. Pero ang pagpunta niya 1 month after na nandoon ako. So yung first month na wala siya, ang ginagawa ko, everyday tinatawagan ko siya. Kahit naubos na yung aking allowance doon, wala na natitira sa stipend ko. I make it a point na palagi kami nagko-communicate every day. At hanggang ngayon, pagka bumabiyahe ako kahit sa saang lugar, whether locally or palaging nagko-communicate ako sa kanya every day. Hindi pa pwedeng hindi kami mag-usap every day. Sa aming dalawa, si Mel ang ganon. Talagang everyday yan. Umaga, tanghali, gabi. Miski naririto lang kami, magkalapit. Lagi siyang nagkukumusta. Oh, my love, kumusta ka na? O kumain ka na ba? O yung gamot mo, yung ganun ba? Kuminsan ako pa nga, nakakainis naman, parang man akong baby nito, lahat na lang, kinukumusta, pati gamot. Minsan, hindi ko nakakalimutan, ipapaalala niya yung gamot, nainom mo ba yung gamot, wag kang magmimis. Yung ganun siya talaga. Sa aming dalawa, siya yung mas ganon. Wala kasi kaming anak eh, kaya siya inaalagaan. Ako ginagawa niyang anak, ginagawa niya akong baby. So, nakakatuwa naman sa akin yung, kaya alam ko na, miski magkahiwalay kami, hindi kami nagkakaroon ng ganung thoughts. Kasi, kahit 3 times a day, meron siyang communication sa akin eh. Laging meron, hindi siya nawawalan. Sa amin dalawa siya ang talagang nagsisimula nung communication. Hindi ako, siya talaga. At saka na-witness ko yan kasi minsan, di ba, nagkasama tayo sa Mindanao, Ate Perry. Tapos gabi na noon, talagang ang kausap mo sa telepono, si Kuya Mel, na ang tawag nga sa iyo ay Perry, my love, hindi ba? So nakita ko po yan, totoong-totoo yan, kahit na hating gabi na, nag-uusap silang mag-asawa, nagkakamustahan, how did your day go, ano yung mga nangyari sa iyo ngayong araw na ito. So, susi ng matatag na pagsasama talaga ang open communication. Kahit hindi kayo physically magkasama, lalo na ngayon wala nang excuse kasi kung ano app ang meron para diba, hindi lang audio hindi lang kayo magkakarinigan ng boses kundi magkakakitaan din kayo kasi hindi na mahal no na i-nurture yung ating communication sa isa't isa. May isa pang ginagawa si Mel na sa buong 32 years namin hindi siya sumasablay. Yung sa gabi, every night, pinagpe-pray niya talaga ako. Kahit konting-konti lang yan. Everyday yan talaga. Yung ibe-bless ako ng God. Lagi yan, everyday. Tsaka lagi siya kahit magkagalit kami. Hindi siya sasablay. Kailangan sasabihin niya, I love you. Kahit galit ako. Hindi siya sasablay na. Mas siya ang nagsasabi ng ganon. Wow. Kaya ano ka ba? Yung at peace yung heart mo na talagang ikaw yung mahal niya, hindi ka niya pababayaan. Yan. Ang laking bagay. Sa gabi, pagtulog, tsaka sa umaga, pagpupunta siya sa office. Oo, laging ganun. May blessing. Talaga siyang pastor. Ibe-bless niya pa. Laging may ganun. God bless you. God expand your territory. God keep you safe. Parating ganun yan. Umaga tsaka gabi. Wow. Hindi siya sumasablay. Hindi siya sumasablay. Napakagandang practice niyan, yung ibe-bless ninyo talaga ang isa't isa. Isa rin yan sa mga natutunan ko sa biyenan ko kasi yung aking mother-in-law, paglalabas kami talagang she will declare blessings upon us. So sabi ko, ang gandang practice nun. So ngayon ginagawa ko na siya sa aking asawa. Pagsakay na ng ng sasakyan, ayan, nagde-declare na rin ako. At malakas wala akong pakialam sino makakarinig, basta malakas yung blessing para doon sa ating mga mahal sa buhay. It's the National Bible Month. Ano ang lugar ng Biblia sa inyong buhay, personal at buhay bilang mag-asawa? Ikaw. Napakahalaga talagang after all. In-answer ng God yung prayer ko na kung bibigyan niya ako ng trabaho, it will not be something that will come between me and this word. Talagang nagulat ako, talagang gano'n ayaw mo ng something that will come between you and
You and my word. Sige, ayan, Bible Society, diyan ka. So, Asawa mo, taga Bible Society rin. At ngayon, General Secretary pa ng Bible Society, ano? Talagang answered prayer. Malaking bagay sa amin talaga yung word ng God. Kasi miski nung dalaga ko, binata siya, talagang sa akin, personally, hindi ako makapag-decide pag hindi ko siya nako-confirm na yun talaga ang gusto ng Panginoon. Meron akong ugali na, alam mo yung, kasi di ba yung story ng cloud by day and fire by night? Pagka hindi ko siya malinaw, hindi ako umaalis kahit ang sama-sama na ng loob ko or ayoko na nung ginagawa. Hindi ako makadecide na aalis hanggat hindi lumakad yung clouds na yon or yung fire na yon na sabing go ka na. So sa aming mag-asawa ganyan din eh, yung kagaya nun, nung nasa Netherlands, nakasunod din ako doon. Gustong-gusto ko talaga doon mag-work. Ayoko nang umuwi ng Pilipinas, sa totoo lang. Gustong-gusto ko talagang humanap ng... Actually, nag-a-apply ako doon. Kasi ang ganda talaga ng buhay nila, ibang-iba dito. Kaya lang sabi ko nga, iba naman ang gusto ng Panginoon. Ayaw talaga ng God doon. Kasi may iba siyang plano. No? So kahit gustong-gusto ko, sabi ni Mel, hindi tayo dito. Ang ano ng Panginoon, babalik tayo at maglilingkod tayo sa Kanya sa Pilipinas. Kasi sabi ko, walang pera dun. Kasi ang dami kong mga pamangkin, gusto kong tulungan. Yung ganun ba lahat? Gusto kong tumulong. Hindi. Uuwi tayo kasi yan ang gustong ipagawa ng Panginoon. So umuwi din kami. At nakita ko naman talaga ito, kung paano kaming ginamit ng Panginoon. Nakarating ako sa kinalalagyan ko ngayon. Dahil sa pagsunod na yon sa salita niya, na you stay, you serve me, sa word ng God mismo, itong ipapangalat ninyo. Hindi ko naman mararating ito kung alam mo kung titingnan lang yung galing. Maraming mas magagaling kaysa sa akin. Ano? Pero ako ang pinili because meron siyang purpose. Yung pagmamahal na yun sa salita niya. At sabi ko nga nung nilalagay nila ako dito sa position na to, ano siya, medalya. In-honor din ng God yung pagmamahal sa salita niya. Pero kung galing ang titingnan, hindi siguro galing. Talagang it's by His grace, kaya ka nakaupo dyan at meron siyang ipapagawa. So hanggang ngayon, yung pa din, no, hindi kami gagalaw kung walang salita ng Panginoon na magsasabi sa amin, ayan ang gagawain. Hindi, yung iba nagtatanong paano nyo nalalaman yun? Sabi ko, hindi ko alam, basta nalalaman ko pagka kasi pag everyday mo naman siya binabasa, parang parang nalalaman mo na ayun pala gusto niyang gagawain ko. Parang merong something na magsasalita talaga sa iyo through the word. Bukod sa may gift ka talaga ng discernment dahil nga application paper pa lang ni Kuya Mel, discern mo na. Alam ko na. Hawak ko pala. Pero yun nga ang danger kung hindi nakaangkla yung discernment natin sa ng Panginoon, baka rin iba yung naririnig natin, hindi ba? Kaya it's really important that we are rooted and grounded in God's Word. Ate Perry, Kuya Mel, it's the National Bible Month, ano? At ang Philippine Bible Society, marami tayong paanyaya sa ating mga viewers at listeners kung papaano rin sila magiging kabahagi ng Philippine Bible Society. Sige nga po, pakipaliwanag habang may oras pa tayo, paano sila magiging katuwang din ng ministry ng PBS. Oo. Ngayong hapon. Ang i-discuss na topic yung can we trust the Bible as the source of absolute truth? Kasi ang mundo ngayon, relative na yung pagtingin sa truth eh. That is true for you, iba yung truth para sa akin, let us respect each other. Para bang kaya lumalabas, wala nang solid na tutuntungan kung ano talaga paniniwalaan. Kaya sinasabi ng Biblia, there is absolute truth in this world na galing sa creator of the world. Mapapagkatiwalaan ba natin yon? Can we trust that? So yun ang topic po. Dalawa speakers natin, si Pastor Eric Cortez tsaka si Dr. Aldrin Panyamora, na ang topic nga nila, can we trust the Bible as the source of absolute truth? And ano role ng Biblia sa mundo na kung saan nagiging increasingly secular, increasingly even hostile
to the Word of God. Nag-iiba yung yung mga pananaw. So yun ang i-discuss po sa ngayong hapon. seminar na yon. Oo. Tapos sa Bible Society naman, alam mo naman yung ating gawain na Ate Maloy, no? Yung we make God's Word available sa iba-ibang lengguwahe na maintindihan ng ating kababayan, iba-ibang format kung saan nila mas ma-appreciate ito, at ang pinakamahalaga, at prices people can afford, kaya ng bulsa, no? Na paano natin nagagawa ito? Lagi ko 'to sinasabi, no, yung presyo ng ating Bible, yung ating missionary edition na 195, kung ikukumpara mo yan sa isang dictionary, pag bumili ka, 1,000. Ibig sabihin, lagay niyo sa atin, hindi natin to pinagtutubuan. Nagagawa natin yan kasi may mga simbahan, nakatuwang tayo na nagbibigay ng donation. May mga individuals na nagme-member. Yung membership nila sa Bible Society enables us to give the Bible at prices people can afford. Talagang malaking tulong na kung naniniwala sila na ang salita ng Diyos ay makakapagbago ng kalooban ng isang tao. But more than that, magkakaroon ng pagbukas ang kanyang kaisipan, sino ang God, at makakaroon ng relationship siya sa Panginoong Hesukristo. Kung naniniwala sila na ito ay magagawa ng Biblia, sana tumulong din sila makipag-partner sa Philippine Bible Society na para ito ay matupad. Kasi hindi magagawa ito mag-isa ng Bible Society. Hindi lamang financial, no, ang help, kundi yung promotion ba ng Biblia, na pagkaganyang may mga gawain, ipopromote. Kung meron tayo sa Bible Society, alam mo naman yung ating board, no? Ako nagpapasalamat kasi yan, si Ate Maloy, isa yan sa board members. Talagang yung ibinibigay nila yung kanilang, alam nyo, hindi namin binabayaran ng aming board members, no? Pero yung kanilang talents, ibinibigay nila dyan. May mga lawyers tayo dito, alam mo, si CJ Puno. Pagka bibigyan mo ng binibigay nila para mas maging maganda ang takbo ng Bible Society at mai-promote pa ito. So kung meron ding mga talento itong ating mga simbahan na gusto nilang ibigay dito, tinatanggap din natin yan. Kung meron lang sanang mahusay dyan na magli-lead ng prayer, yung bang nationwide, hindi ang Bible Society ang ipagpe-pray lang, no? Kundi yung gawain talaga ng salita ng Diyos sa puso ng mga tao. Sana masimulan din niya kung may mga members tayo ba. Kung yung members natin will also pray na ito ay mangyari, na ang mga simbahan magkaisa. Kasi sabi ko nga ganyan, grabe na ang labanan, di natin nakikita, mga relevant truth na yan, ano ba yan? Nagbabago ang mundo. At hindi na mawawala yan, kasi sabi naman sa salita ng Diyos, work while it is day, for night will come. So hindi magiging maganda ang situation ng mundo. Night will come. Pero maiiwasan natin na mapasama tayo sa mga akampo ng dilim kung patuloy na babasahin ang salita ng Diyos. Sana yung mga simbahan katulong natin na magpo-promote nito, magbasa talaga and train yung mga tao sa loob ng simbahan, disciple them. Kasi dito lang tayo talaga makakalaban sa ating hindi nakikitang mga kaaway. So yun, sana tumulong sila. At ang Bible Society will always be there to support the work of the churches in terms of providing God's Word. Ang lang nila, sila magsasabi na talagang seryosohin ang pag-aaral nito. Ang Bible Society pipilitin talaga yan. And hopefully, through the membership, ay ma-maintain natin itong, alam mo naman, yung isa ito sa ating mga misyon, Ang Word ng God ay maabot kaya ng mga tao. Yan. So maganda po yan. May opportunity to really be part of what the Philippine Bible Society is doing. Unang-una, maging miyembro ng Philippine Bible Society. Puntahan nyo lamang po yung website at doon makikita natin yung mga hakbang kung paano tayo magiging mga miyembro. At kung nais ninyo yung mga seminar gaya ng trauma healing, Bible appreciation, or Bible relevance na dahil sa inyong simbahan o kahit sa mga companies ninyo, sa opisina ninyo, nako, handa po ang Philippine Bible Society para gawin yan. Ate Perry, Kuya Mel, maraming salamat kasi hindi lamang Philippine Bible Society ang ipinaliwanag ninyo sa amin,
nabigyang linaw din kami kung paano kayo pinag-isa ng Panginoon. Maraming salamat sa mga kwento ninyo. Ako'y sobrang na-inspire sa inyong dalawa at sa partnership ninyo sa paglilingkod sa Panginoon. God bless you more and God bless the Philippine Bible Society. Thank you po. God bless you po. and God bless lahat ng mga nakikinig. Nakasama nga po natin ngayon dito sa Masayang Tahanan, Pastor Mel Cartera and Mrs. Perry Cartera. Talagang ang buong buhay nila, ibinigay nila sa paglilingkod sa Panginoon, pati ang marriage nila nakasentro po sa salita ng Panginoon at sa kanilang devotion at commitment upang ang salita ng Diyos ay maipakalat pa hindi lang sa Pilipinas kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Maraming salamat sa ating mga viewers at listeners sa Masayang Tahanan. Sana nga po sa ating mga tahanan maging sentro ang salita ng Diyos at hindi lamang nakadisplay ang mga Biblia, kundi mag-reflect po yan sa ating mga buhay. God bless you. Palagi naming paalala ni Attorney Hanhan sa ating mga ka-family, ang Masayang Tahanan, sama-sama nating pagsumikapan. God bless our families. Oras na naman ng pagpapaalam, kaibigan. Kung nais mong magkaroon ng kopya ng ating programa, tumawag lamang sa 371-9489. At kung nakatulong sa iyo at sa iyong pamilya ang Masayang Tahanan, magparamdam ka naman, kapatid! Sumulat ka sa Masayang Tahanan, P.O. Box 1750 Manila. Pwede ka rin magpadala ng email sa broadcast@backtothebible.org.ph. Hihintayin ka namin uli, kaibigan, sa araw ng Sabado. At sama-sama na naman tayong mag-aaral, mananalangin at magkakasayahan dito sa Masayang Tahanan. Don't you worry about